Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, August 17 na po, 2025, patuloy na po nating minomonitor ang low pressure area at southwest monsoon na sabay po nagbibigay ng sama ng panahon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Isa pang cloud cluster ang may posibilidad na maging low pressure area sa mga susunod nga po na mga araw. Kung bago ka lang, huwag kakalimutan muna na mag-like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para sa next update natin tungkol sa lagay ng ating panahon ay mabilis po kitang manonotify. Kaibigan kabayan, tignan natin yung pagkilos ngayon ng low pressure area. Sa ngayon mga kaibigan ko, kung makikita po ninyo, ito po sa ating pinaka live radar. Ito mga kaibigan, tignan nyo mabuti. Ito pong cloud cluster na minomonitor natin noong nakaraang mga araw o kahapon ay naging isang ganap na po na low pressure area na may lakas na 35 kilometers per hour. LPA pa lamang ito mga kaibigan at meron ding lokasyon ito na 805 kilometers dito po sa may bandang west of Iba, Zambales. Kung mapapansin nyo naman mga kaibigan, hindi po ito nakikita ng potensyal na magiging bagyo sa mga susunod po na mga oras. Dahil po nasa low chance pa rin naman ito na maging isang ganap nga po na tropical depression within the next 24 to 48 hours. Ang senaryo ngayon mga kaibigan itong LPA na ito ay nagkaroon sila ng connection or kombinasyon ng lakas sa puwersa ito nga pong habagat or southwest monsoon. Kung makikita nyo yung sirkulasyon ho ng hangin na yan mga kaibigan, kasama ho dyan ng LPA at southwest monsoon. So ngayon ilang bahagi ng ating bansa ang naapektuhan na po nito nga pong LPA, yung trap niya, extension ng kanyang hangin kasama ang habagat. Ngayon po mga kaibigan, sa area ng Ilocos region, kasama din po mga kaibigan ang Cordillera Administrative Region, ilang bahagi po ng Central Luzon mga kaibigan, kasama po ang Batanes area, Babuyan Islands. Ang lagay ho ng panahon dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yung sa trap or extension ng hangin ito nga pong low pressure area. So yung mga lugar na yan ay may mga posibilidad po na banta ng mga pagbabaha or landslide sa mga landslide prone area. So patuloy tayong mag-antabay sa lagay po ng ating panahon. Gayon din sa malaking bahagi po ng Metro Manila, sa Calabarzon, may Maropa, Western Visayas, Camarines Norte, Camarines Sur, ang lagay ho ng panahon dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po sa southwest monsoon. Ito yung southwest monsoon mga kaibigan or hanging habagat. So ngayon mga kaibigan ko, tignan natin itong LPA. Itong LPA na ito mga kaibigan, nung nabuo siya ay malapit siya dito po sa ating Philippine Area of Responsibility. At dahil nga po kaugnay niya at kasama niya ang habagat, ay dinadala siya nito pa west, papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung direksyon niya hindi papasok sa ating bansa. Pero hindi pa rin natin i-roll out yung mga possibilities na pwedeng mangyari. Kasi merong high pressure sa hilaga mga kaibigan sa taas na posibleng nga pong magpabago sa direksyon itong LPA at magpa-develop din na maging tropical depression. Kahit low chance siya na maging bagyo, may chance na from low chance, medium ay maging high chance ito at maging tropical depression or mahinang bagyo. Yung isa pa mga kaibigan na cloud cluster na ating minomonitor, andito rin yan sa may bandang silangan po ng extreme northern Luzon. Kung makikita nyo, may sirkulasyon ng hangin dyan or pamumuo po ng kaulapan, at may chance rin ito na maging low pressure area sa mga susunod nga po na mga araw or mga oras. So patuloy nating i-monitor yung mga lugar ho na yan mga kaibigan. Ang ilang bahagi ng ating bansa kasama po dyan ang Visayas, ang Mindanao ay patuloy din makakaranas ng masamang panahon o maulap na kalangitan dahil naman po sa mga localized thunderstorm. Ang mga localized thunderstorm mga kaibigan mga kababayan, madalas yan tuwing hapon ho hanggang sa gabi, and usually tumatagal po yung pag-uulan ng 1 hanggang 2 oras yung pinakamatagal. Pero mas malakas naman yung epekto nun dahil nga po merong habagat din sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayon mga kaibigan ko, meron po tayong tinatawag dito na tropical cyclone threat potential, which is pasok pa rin sa week 1 natin. Ito nga pong LPA
at saka itong cloud cluster sa silangang bahagi po ng extreme northern Luzon. Sa week 1, August 15 hanggang August 21, pasok po yan mga kaibigan. No? Nakikita nyo LPA na yan. Sa week 2 naman natin mga kaibigan ko, ay meron din tayo yung panibagong banta ng LPA na namomonitor dito. Pero lahat po yan kapag nabuo mga kaibigan, no, or naging LPA na, low chance ho lahat maging isang ganap po na bagyo or tropical depression. So hindi pa natin yan dapat mangambahan. At kung makikita nyo mga kaibigan, ang area of responsibility, Philippine area of responsibility, wala ho tayong bagyo na minomonitor. No? Ito hindi bagyo, no? Paalala ko, LPA yan. So wag ho kayong malito mga kaibigan. Kahit po may LPA, low chance naman maging ganap po na bagyo. At kung makikita nyo mga kaibigan, meron tayong tinitignan na senaryo dito. Dahil nga po, ngayong Agosto ay inaasahan na may isang bagyo pa na mabubuo po, no? Sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi natin ni-rule out or inaalis yung mga posibilidad na pwedeng ito yung bagyo na yun, no? Kahit nasa 35 kilometers per hour yung lakas ng kanyang hangin, pwede yan pumalo up to 45 to 55 kilometers per hour at maging tropical depression. Ito namang cloud cluster sa may silangang extreme northern Luzon, medyo hindi ito nakikita na potential na magiging bagyo dahil masyadong mahina yung kanyang sirkulasyon. Pero laging kong pinapaalala sa inyo, may high pressure tayo sa taas mga kaibigan, may habagat. So may mga posibilidad pa rin na pwede pong mangyari, no? Dahil nga po ngayon ay nasa rainy season tayo o tag-ulan, expected talaga natin yung mga ganitong senaryo po or mga pag-uulan. Ngayon din mga kaibigan, pagdating naman ng Setyembre hanggang Oktubre mga kaibigan, 2 hanggang 4 po, no? I mean September 2 hanggang 4, October 2 hanggang 4 na bagyo ang imo-monitor natin. Inayon na rin po yan sa pagtatala ng Pag-asa. And mostly mga kaibigan, kung makikita nyo yung senaryo dito nabubuo yung LPA sa kanlurang bahagi ng ating bansa kasi nandyan yung pressure ng hangin dulot po ng habagat or ng southwest monsoon. So chance na dito may mabuong bagyo, hindi po dito sa may bandang silangan ng ating bansa dahil wala hong pressure ng hangin dito. Pero syempre may mga pagbabago pa rin na dapat ho nating i-consider. Pero sinasabi ko sa inyo, kapag etong LPA na yan ay naging isang ganap po na bagyo, hindi po yan nakikitaan ng potensyal na magiging typhoon or super typhoon category. Hindi po kagaya ni Bagyong Goryo mga kaibigan, tropical storm siya sa labas ng PAR at naging typhoon category nung pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ibang senaryo naman sa ngayon, no? Wala tayong nakikita na mga malalakas na bagyo na papasok po sa mga susunod nga po na mga linggo. So ngayon, pinag-iingat po yung ating mga kababayan, especially mga lalabas po ng bahay, na ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang bugso ng mga pag-ulan dulot po ng kombinasyon ng habagat at ito nga pong trap ng low pressure area. Kung makikita nyo, no, nagkakaroon talaga siya ng sirkulasyon, medyo bumibilis na, pero wag ka mag-alala kaibigan, no, hindi ho yan nakikitaan or nasa low chance siya na maging isang ganap na bagyo. Kasi minsan, no, natatakot tayo dahil may nakikita tayong mga ganito, no? At hindi dapat tayo matakot. Basta alam nyo, ang mga lugar nyo is safety at hindi po apektado ng lugar, no, ay ipagpasalamat natin sa Diyos. Yung mga lugar naman na apektado, ngayon pa lamang po, may mga paalala na, may mga lugar na akong binanggit. So maging handa po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So ito yung mga paalala ko mga kaibigan. Unang-una, lagi po kayong maging updated. Especially po yung mga lugar na malapit po dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kasi mostly yan yung mga lugar na apektado po ng habagat or southwest monsoon. Ganyan din sa malaking bahagi po ng Metro Manila. At pangalawa, i-safety natin ang mga importante nating gamit, no? Mga electric appliances, yung mga dokumento. So ngayon kasi mas magandang maaga tayo naghahanda kaysa yung maghihintay pa tayo ng bagyong papasok sa PAR at magiging malakas, saka pa lang tayo maghahanda po mga kaibigan. Yung mga bahay din natin, i-check natin, no? Yung mga light materials, mga bubong, kung okay pa ba. Dahil binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon mag-ready, maghanda sa mga bagyong posibleng pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Eto, maraming pumupuna sa akin dito, yung basura daw, no? Wala daw connection sa bagyo. May connection yan mga kaibigan. Kapag maraming basura, yan po nagiging isang dahilan ng pagbabaha po mga kaibigan. Hindi na nga maayos ang ating drainage, tapos ang dami pang basura, so ang mangyayari, bigla ang pagbabaha po talaga ang magiging cause niyan. So eto rin mga kaibigan ko, no?
ay ugaliin din natin mga kaibigan na mag-imbak ng pagkain na sasapat ho ng ilang araw, no? Lalo na ho yung mga kababayan natin na nakatira sa Visayas at Mindanao, yung mga area po dyan na bulubundukin, yung malalahi ho sa mga syudad, no? Ugaliin nating mamalengke, magbigay ng sapat na araw, no, na tatagal yung pagkain natin. At ito din mga kaibigan ko, idadagdag ko din, no, na dapat po mga kaibigan lagi kayo nakaantabay sa ating weather update. So iba na yung may alam, no? Iba na yung may alam kung saan makakaranas po ng mga pag-ulan, especially yung mga heavy rainfall warning. Madalas yan sa Luzon. Ang Visayas naman, madalas na apektuhan ng trap or extension ng hangin ng mga low pressure area. At ang Mindanao, most of the time, sila yung hindi masyadong nakakaranas ng sama ng panahon. Pero, hindi sila ligtas sa mga localized thunderstorm. So maging handa po tayo sa mga posibilidad po na pwede pong mangyari. At eto din yung mga nakatira malapit po sa mga ilog, paano ng bundok kung kinakailangan nating umalis dyan, lalo na kapag meron po tayong banta ng heavy rainfall warning, ay umalis po tayo para po sa safety natin yan. Gayon din yung mga lugar na aking binanggit, tignan nyo sa LGU kung pwede kayong pumalaot, no? Dahil nga mga kaibigan, may mga gale warning din tayong tinataas pag merong malalakas po na pag-uulan. So, manatili po nakaantabay at nakamonitor po sa lagay ng ating panahon. So, yung kaibigan natin dyan, yung mga kababayan ko na nakaabot sa dulo ng video na ito, hindi ho ito sermon, bagkus paalala po ito na dapat maging handa tayo mga kaibigan. Alam nyo, yung pagbibigay ko ng weather update, dinadagdagan ko ho yan ng paalala kasi minsan nakakalimutan nating maalala yung mga bagay, no? Yung magpasalamat sa Diyos sa safety natin, sa nangyayari sa buhay natin mga kaibigan, importante yan. So, yung mga nakaabot dito, ito ho yung mga loyal na subscriber ko, no, yung mga followers ko, maraming salamat po sa inyo. Ako'y lubos na nagpapasalamat at tinatapos niyo yung video at natutuwa naman ako, hindi nasasayang yung effort ko magbahagi po ng update sa lagay ng ating panahon. So, win-win situation, natutulungan nyo ko at natutulungan ko rin po kayo maging handa sa lagay po ng ating panahon. So far, pasensya na kung medyo naging madalda, yan muna ang update natin sa ngayon. And please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.